Binulatlat sa House Justice Committee ang SALN at bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Dito nalaman ng mga kongresista na mayroong bilyon-bilyong pisong transaksyon ng mga Duterte mula sa mga sinasabing drug lord. Nasa frontline. Ang balitang yan si Marian Enriquez. Press release online gusto, pero umattend sa hearing under oath ayaw. Ganyan ang patutsada ni House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro kay Vice President Sara Duterte sa kanyang opening statement sa ikatlong araw ng impeachment hearing ng House Committee on Justice. Sa totoo lang, nagos na nga tayo. Tila ginagaslight pa tayo. Kung ayaw humarap ng Vice-Presidente, hayaan natin na ang mga numero ang magkwento. Sa pamamagitan ng mga numerong ito, malalaman natin ang tunay na pagkatao sa likod ng posisyon. Siya ba ay tunay na public servant o isa pa lang private billionaire? Si VP Sara kasi no-show ulit bagamat hindi siya required na dumalo. Ang hearing sumentro sa alegasyon ng mga umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Dito binulatlat ang kanyang bank reports at ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Mismong si Ombudsman Boying Remulla pa ang humarap sa pagdinig para sa SALN ni VP Sara. Base sa datos ng Ombudsman, 80 million pesos ang itinaas ng net worth ni VP Sara mula 2007 hanggang 2024. Sakop niyan yung naging Vice Mayor siya ng Davao City hanggang maging Vice President. Mula 7 million pesos noong 2007, naging 88 million pesos ang net worth niya noong 2024. Pero simula 2019, tumigil ang bise sa pagdedeklara ng detalye sa kanyang cash on hand o bank deposit. Mismong opisina ng Ombudsman ang nagkumpirma niyan. Kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Wala pong nakalagay, Your Honor. Edi wow. Umpisa pa lang yan. Nang sumalang na ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC, dito na lumutang ang red flags sa yaman ng bise, pati ng kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Isa sa pinuna ang 6.7 billion pesos na halaga ng bank transactions ng mag-asawa. Base sa records mula 2006 hanggang 2025, nasa 630 ang kabuuang covered transactions o yung mga transaksyon na lagpas sa 500,000 pesos. Habang 33 naman ang suspicious transactions o yung mga kahina-hinala. Sa transaksyong yan, 3.77 billion pesos ang nakita sa accounts ni VP Sara, habang ang 2.99 billion pesos naman ang kay Attorney Carpio. Tanong ng mga kongresista, paanong bilyones ang transaksyon ng bise kung milyon lang ang net worth niya? Hindi ho magbabangga doon po sa kabuuan ng kanya pong net worth at 88 million at doon po sa mas maliit pa nga na mga net worth in a previous reporting. At ang nakakapagtaka po, Madam Chair, para yatang hindi nagtutugma yung kwento sa kwenta. Banat naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, bilyonarya naman pala ang bise. Sa 2024 SALN po, nakalagay na net worth nila ay 88 million lamang. Bilyonaryo pala sila. Sabi nga po ng isang wise man from the 3rd District of Manila kanina, di wow. Ang sabi naman po ng bakla na Akbayan, sila na. Dahil ungkatan ng bangko ang galaw ng pagdinig ngayon, umiksena ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Iginiit niya na kung walang court order, dapat hindi payagan ang pagsapina ng komite para sa mga sinasabing suspicious transactions. Pero belta ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno, iba po yung exception sa court order sa exception in cases of impeachment. And I believe that the reason is very clear because we are here speaking of accountability of public officers.
Bukod pa kasi sa mga suspicious transactions, ayon pa sa AMLAC, may 44 na confidential reports silang natanggap mula sa mga bangko mula 2017 hanggang 2026 kaugnay sa mga transaksyong may kaugnayan umano sa drug trafficking, graft at corrupt practices at malversation of public funds. Kaugnay ito sa mga lumabas sa pagdinig ng Quad Committee ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagkakasangkot umano ni Attorney Carpio sa 6.4 billion pesos na shabu importation noong 2017. Isa pang lumutang sa pagdinig ang isiniwalat ni dating Senator Sonny Trillanes, ang pagpasok umano ng pera sa pamilya Duterte galing umano sa mga drug lord. Ang kopya ng summary ng mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng mga payout ng kilalang drug lord na si Sammy Uy, kina Sara Duterte at sa mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex I. Si Sammy Uy ay isang kilalang political contributor ni Rodrigo Duterte at kilalang kasama o kasosyo ni Michael Yang. Aabot daw ang halaga sa 2.4 billion pesos mula 2003 hanggang 2016. Sabi pa ni Trillanes, may kopya siya ng naging transaksyon sa pamilya Duterte. Bukod sa mga dokumentong may kaugnayan sa mga accounts ni Rodrigo Duterte, binigyan din ako ni Ginoong Dimesa ng mga dokumentong nagpapakita ng mga bank accounts at bank transactions ng mga anak, manugang at common law wife ni Duterte na sina Sara Duterte, Paulo Pulong Duterte, Sebastian Baste Duterte, Maneses Manscarpio, Celito Hanilet Abansenya, kasama ang kanyang anak na si Veronica Kitty. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.